O ngayon, sasabihin niya, ano ba ang kailangan kapag ikaw ay nag-apply bilang presidente? Malinaw naman doon sa COMELEC ruling na kailangan you are eligible to run for office basta marunong kang magbasa, magsulat, marunong kang siguro mag-mathematics ng konti. At ikaw ay Pilipino, yun lang naman ang requirement. Wala naman requirement doon na kailangan mag-positive ka o mag-negative ka sa drug test. Yun lang naman eh. O hindi ba? Tama rin naman yun. Pero, ang tanong, papayag ka ba, Claire, na yung driver mo, kasama mo, yung buong angkan mo, yung driver nyo sa excursion, bangag, sabog, lasing? Hindi naman siguro, hindi ba? So ito kasi, ang problema kasi dito, Claire, ang presidente natin, siya ang may hawak ng una, ekonomiya. Diba? Yan ang may hawak ng ekonomiya. Pangalawa, yan ang may hawak ng lahat ng mga ahensya ng pamahalaan. Department of Agriculture, Department of Health, Department of Justice. Baga lahat ng mga ahensya that keeps us civilized. That keeps us safe. Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police. Meron siyang ganong kapangyarihan. And do you think a person that powerful should be sober? Yun ang question. Because if yes, then dapat i-require natin sa lahat ng mga namumuno sa Pilipinas na magpa-drug test at malaman natin na hindi sabog. Marcos Bangag. Yes. Ayun, magandang araw mga bossing. Andito na naman po ang pinakapaborito nyong fake news peddler, walang kwentang vlogger, puros kabalbalan lang, wala namang katotohanan. Ang vlogger na hindi nagre-research, ang vlogger na nung nakaraan lang under oath pero ngayon hindi na. Yung vlogger na walang kakwenta-kwenta. Oo, kaya dapat nyong i-unfollow na si Boss Dada. Huwag nyong seseryosohin ang mga sasabihin ng mokong na yan. Dahil lahat ng lalabas sa bibig niyan ay pawang walang katotohanan. Another day, another kwentuhan session with yours truly, Boss Dada TV. At atin na naman pong paiiyakin ng lahat ng mga buwisit, ng mga switek, ng mga walang silbi, walang kwenta, mga walang alam sa buhay, mga kupal, mga kumag, mga animal, mga putok sa buho, mga sindikato, magnanakaw, kriminal, mga mambubudol, sinungaling, demonyo, Judas, Barabas, Hestas. Sa pamahalaan at sa bayang Pilipinas, atin na po silang pag-uumpog-umpugin at sasampalin ng katarantaduhan. Kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay? At nako po, eto na nga mga bossing. Nako, napakarami mangyayari. Supposedly merong hearing ngayon si Aimee ha. Parang di natuloy yung hearing ni Aimee ngayon sa yung Senate inquiry niya diyan sa pag-aresto kay Pangulong Duterte. Ano na nangyari? Wala ko pagpasensyaan nyo na ang aking tantalizing eyes. Kakagising ko lang eh. Huwag kayo mag-alala, toothbrush naman ako para hindi nyo maamoy yung panis na hininga ko.
Diyos mio! Ay, naku po, ano ba mga pag-uusapan natin? Naku po, marami tayong pag-uusapan. Bago ang lahat, magpasalamat muna tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Mga banateros worldwide na nanonood sa atin sa kabilang ibayong, sa kabilang dagat. Kabila na, ibayo pa ha, sa ibayong dagat, sa Amerika, Canada, Europe, at sa Middle East. Magandang hapon sa inyo. Umaga, tanghali, gabi. At yun namang mga taga dito sa kontinenteng Asia, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At yung mga karatig bansa natin dito sa Asia, magandang umaga, tanghali, gabi sa inyo. Like and share na tayo mga bossing ha. Like and share. Importante yung like and share. Kahit na walang kwentang channel ito, kahit na fake news peddler itong vlogger na ito, importante pa din na kayo ay magla-like at mag-share. Dahil kung hindi nyo i-like at i-share ito, itong pagmumukha natin, tayo na lang ang nakakakita. Kailangan makita din ng iba. Malay mo, marami dyan mahilig manood ng mga fake news, ganyan. Meron dyan mahilig manood ng mga peking balita, mga tarantadong vlogger, ganun. At least na reach natin sila. Malay mo naman, balang araw dumami tayo rito. Lahat ng mga fake news, tawag dyan, yung mga nagtatangkilik ng mga katarantaduang balita, di ba? Mantakin mo, magkaroon tayo reunion. Ang reunion ng mga tarantado, di ba? Ganda. Ayun na nga, kaya kailangan, bukod dun sa inyong pagla-like, pag-share, kailangan din po yung inyong pagko-comment. Importante makita nila kung totoong tao ba kayo. Baka naman sabihin nila, nako, yung mga nanonood dyan kay Boss D, puros mga AI yan, mga AI, mga robot yan. Okay na, ipakita nyo kayo yung mga tao, kayo mag-comment dyan. Alam nyo, maganda mag-comment kung merong super thanks. Yung may kulay, ganyan. Maganda yun. Nandiyan dyan yun, paglabas nyo, dun sa yung may heart, na may letter letter S. Korting dolyar. Na may heart na gano'n. Naku, kayo naman, bawasan niyo yan. Yung mga ari-arian ninyo, hindi nyo madadala sa kabilang buhay yan. Kahit anong ipon nyo dyan, pagka nangamatay kayo mamaya, ang makikinabang nyo, makakabit lang ng mga asawa nyo. Kaya mabuti pa. Iano nyo na dito. Yung barya-barya, yung butal. Ilagay nyo na dito para at least, di ba? Everybody happy tayo. Kayo talaga. Maraming salamat sa mga nagsusuper thanks. Madami nagsusuper thanks. Madami din kahit paano nagsusuper thanks. Mga ilan nagpapasalamat sa atin at na-appreciate tayo at nagbibigay ng konting biyaya galing sa langit. Maraming salamat. Sabi nga nila, kapag kayo nagbibigay, ginagantimpala ang ka-10 ulit. Kung ikaw daw madamot, kung ikaw daw kuripot, mahigpit ang buhay mo kasi mahigpit din daw ang kapit mo. Sabi ko, halimbawa ako ang langit, sabihin ko, ito si Boss Dada, matipid to. Hindi to nagbibigay. May perang ipon to, hindi ko na to bibigyan ng tulong. Ganon, lagot kayo. Totoo yun. May ipon to, kuripot to hindi to nagbibigay ng tulong sa kapwa niya. Puro sarili lang niya iniisip niya. Total naman may ipon siya. Antayin na lang natin gastusin niya yun. Pero pag palabigay ka, ako yung caretaker ng mundo. Ito si Anharot. Mapagbigay ito sa kapwa. Nako, bigay ng bigay, wala na siyang pera. Bigyan ko siya ng pera. Boom. Kasi wala ng pera Sabi niya wala ng pera to kasi kakabigay. Ang bait talaga ng taong to. Ito mga ganitong tao, dahil busila ka yung puso, na-appreciate mo yung mga tao at mabuting gawa sa paligid mo. Gawa ka ng good deeds. Eto, bigyan kita ng biyaya. Biyaya galing sa caretaker. Diba? Talaga ganun yun. When you give and give and give, you will also receive. But when you are so kurips, you're like Cory Kong, wala, no one's also gonna give you their blessings. Why? Because you're not sharing your blessings. Talaga
O, hindi ba? O, ano na naman tong ano? Ano na naman? Kaya yan, importante yan. And aside from that, yung pong nag-check tayo, mayroon pong mga nanonood po dito na nakakalimutan pa mag-subscribe. Hindi pa po nakakapag-subscribe, ha? Yung pong mga naka-iOS, pag nagpunta kayo sa iPhone, yung mga naka-iOS, kapag pumunta kayo sa, sa YouTube, sa loob ng YouTube app, pumunta kayo sa mga YouTubers, tapos chinek ninyo, walang subscribe button talaga doon. Sa Android lang meron no. Yung mga naka-Android, sa computer naman, yung mga naka-Windows, ganyan, Mac. Pero yung mga naka-iOS na Mac OS, yung mga naka-iOS sa cellphone, iPad, ganyan. Pag pumunta kayo sa YouTube app, di ba, mayroong app na ganun. Walang join doon, walang join, walang subscribe. Ay, may subscribe pala, walang join. Sa Android lang meron. Pero may mga nagsasabi ko sa akin, boss, paano mo mag-subscribe? Walang nga naman, Basta subscribe kayo mga bossing, ha. Importante yan, hit the notification bell para lahat ng mga kabulastugan natin dito sa YouTube makita ninyo pare-parehas, di ba? Masaya dito sa channel natin, kahit walang kwenta to, kahit fake news dito. Masaya dito, hindi kayo malulungkot. Marinig nyo palang boses ko, mabubuhay ng mga dugo ninyo. Sa sobrang mabubuhay ang mga dugo ninyo, Diyos ko po. Oo, nakita nyo ba mga bossing, yung kumakalat na video ng ating presidente? Putang ina, yung presidente natin parang inaagnas na, no? Nakita nyo yun? Taas ang kamay na nakakita ng video na yon. Oo, parang inaagnas na yung ating presidente. Putang ina, dumudugo na siya mag-isa. Ano na kaya estado ng kalusugan nitong pinakamahal nating presidente? Bakit natin tinawag na pinakamahal na presidente ulit yan? May nakakaalam sa inyo? Kaya natin tinawag na pinakamahal na presidente yan dahil putang ina niyan, lahat na lang nagmahal simula nung naging presidenteng hinayupak na yan. Kaya pinakamahal nating presidente. Diyos mio. Ayun na nga na makikita ninyo, para siyang inaagnas na mga boss. Means nung nakaraan, nandito yung defense minister yata ng Amerika. Anak ng toklay, hingal na hingal, parang hihimatayin. Alam mo, may something. May something dito sa tao na to. Parang hinahabol yung hininga. Hindi ko alam kung putang na nag-jogging ba yan bago nakipag-usap yan dun sa tiga Amerika. So ngayon, medyo nagtataka na yung mga tao. Ba't gano'n? Tsaka, medyo bagsak-bagsak na. Medyo bagsak-bagsak na yung niya, yung kanyang mga, yung eye bag niya, putang ina, nandito na sa pisngi. Alam mo, walang tulog Pero totoo yan yung mga kaibigan kong mga bogsa, mga kaibigan kong alaw slog 2, tayo na pag tinignan mo mga mukha niyan, arrange. Yung mata nandito, yung ilong nandun. Digan talaga pag puyat ka Pag di ka nagtututulog, tas di ka pa nagkakakain, dahil putay na suyop ka ng suyop. Nakakasama yun sa katawan ng tao yung pagsusuyop. Ala ninyo, may magandang may magandang epekto yun sa isip mo lang. Akala mo pag sumuyop ka, unbelievable ka, unbreakable ka, Superman ka. Pero sa labas nun, yung totoong taong nakakakita sa'yo, para kang gago. Tanginan to, kala niyang pogi-pogi niya. Nakakapogi kasi yun sa isip mo. Pero sa isip ng iba, pag nakita nila itsura mo, puging-pugi ka sa sarili mo kasi nagkakaroon ka ng tama sa utak Nag-hallucinate ka kapag sumusuyop ka. Tsaka kung ano-ano naiisip mo, pabago-bago ka ng isip. Minsan gusto ko, minsan ayaw ko. Minsan okay, minsan hindi. Ganon. Kaya ngayon, itong ating papakita sa inyo. Yung ating ngayong presidente, Diyos ko po, parang unti-unti na naaagnas. Hindi nga siguro, sabi nga nila, hindi ba? Sabi nila, ito, narinig ko lang sabi ko nga sa inyo, wala naman akong kwentang tao, di naman ako nag-research. Narinig ko lang to, nakikita lang natin pinag-uusapan to sa social media. Sabi, matagal na daw tong nasuyop.
May mga video-video pa nga pinalalabas na nasuyop daw to eh. Pero hindi ko lang sure kung totoo yung mga video na yun ha. Pero ang sinasabi nila na nagsusuyop nga daw. So matagal na panahon na, bata pa daw nagsusuyop na. Oy, madami din ako mga nakausap ng mga dating nakadikit sa kanila. Di umano. According to them, may talagang daw to, itong bagets na to. Nung bagets pa daw to, talagang loko-loko daw to. Oo, party-party daw to. At saka wala daw, hinto pagka ito ay sumuyop. Ito sabi lang nila. Sabi ko nga sa inyo, pwedeng pabulaanan. Itong mga lumalabas na mga issues na ito, madaling pabulaanan to. Drug test lang, tapos ang problema eh. O hindi ba, patunayan mo lang na hindi totoo by means of science, drug test. O di tapos ang problema. O hindi lahat ng mga nagkakalat ng video na lahat ng kakalat ng balita na mukhang addictus benedictus tong tolongges na to. O di tapos, hindi ba? O di hindi na siya mapagbibintangan na addictus. Oo, hindi ba? Pero kasi ang long term, kaya ko naman nasabi yon, kasi ang long term effect ng pagiging addictus, yung natutuyot ang utak mo, natutuyot ang katawan mo, tapos sa katagalan nagmumukha ka ng luya. Mumukha ka ng ugat. Oo. Which is makikita natin sa kanya. Pag tinitingnan mo siya, hindi siya mukhang bilyonaryo. Oo, mukha siyang presidenteng walang skincare. Buti pa ako, mga bossing, may skincare ako. Oo, kaya nga minsan nagbe-breakout ako. Nagkakaroon ako ng mga pimples. Wow, breakout, ang tigas. Hindi, sa totoo lang, bilang isang bilyonaryo, dapat talaga naaalagaan mo yung sarili mo. Hindi ba? Usually, pag bilyonaryo, tinan mo nga si Vicky Bello, putang inang yan, yung mata na lang ang gumagalaw, di niya yata kumukurap. Sa lahat ng pinaritoke na sa muka, puta ragis yan. Ultimong pagpikit, kalahati na lang. Pag kumurap yung mata, hindi na umaabot sa dulo. Sa sobrang titigas na ng mga talukap eh. Kung milyonaryo ka, may pangpaayos ka sa mukha mo. Kaya lang, ang problema, kahit gaano ka kayaman, kung matagal ka ng tuspok sa ipinagbabawal na utos, kung matagal ka ng tuspok, kumbaga, hindi na kaya ng siyensya yan. Hindi na talaga kaya ng siyensya. Tingnan mo, merong balita, hindi ba? Ito bali-balita lang, di ko sinasabing totoo Medyo mapapaisip ka lang eh. Medyo balita na sila daw mag-asawa, puta matindi raw to. Pag humigop daw ito, putahin na yun, wala daw natitirang ang hangin sa paligid. Tingnan mo yung mga balat nilang parehas. Yung mga balat nila parehas, putang ina, akala mo, scratch paper. Tingnan mo yung mga balat nila, parang sinunog na balat ng pongkan. Hindi ba? Kasi nga, kahit anong putayaman mo, kahit anong yaman mo, anong ayos sa pagmumukha mo, kahit anong iturok dyan, dahil sa tagal mo nang inaabuso yung katawan mo, wala na, hindi na umiepekto yung gamot. Hindi na kumikinis yung balat. Hindi nyo napapansin. Hindi nyo napapansin sila mag-asawa. Puta yung mga pisngi nila, kala mo mga pisngi na ng bulldog. Laylayan kung laylayan na. It's either hindi nila inaalagaan yung mga sarili nila dahil feeling nga nila, kasi yun nga ang isang tama ng suyop. Feeling mo ang pogi-pogi mo, feeling mo ang ganda-ganda mo, feeling mo ang bango-bango mo. Pero sa katotohanan, yung katabi mo, bahong-baho na sa'yo, dirin-diri na sa'yo. Oo, dahil sa tama ng suyop, yung yung mukha mo, kala mo, fresh ka pa. Pero pag tiningnan ng tao, hindi ka na fresh. Tingnan mo silang magkakaibigan, di ba? Tingnan mo yung ibang mga kaedad nila, ang kikinis pa. Ang gaganda pa ng mga balat. Tingnan mo si Philip Salvador, di ba? Si Philip Salvador, mas matanda pa sa kanila. Pero si Philip Salvador, di ba, kutis kutis porcelana pa din. Sabi ko nga sa inyo, fresh na fresh ang hangin, fresh ang sinisinghot. Na sariwang galing sa Glory Mountain na hangin. Tingnan mo si Pastor Apollo Kimuloy at 75 years old. Tingnan mo yung kutis niya, tingnan mo yung balat niya. Walang blemish. Di ba? Hindi nagpapapoderma-derma yun, ha?
Oh, pero glass skin siya. Kasi nga malinis yung pagkatao niya, malinis yung sinisinghot niya, malinis yung kanyang yung kanyang clean living baga. Ay, tingnan mo sila. Tingnan mo sila Dameo, tingnan mo si Florendo. Tuspok lahat. Tingnan mo si yung mag-asawa, tingnan mo yung mga kutis. Utang ina, akala mo hindi mga presidente ng Pilipinas. Alam mo si Pangulong Duterte, meron pang isang beses na yung mukha ni Pangulong Duterte sunog eh. Sabi ko, ba't ganyan nangingitim yung mukha mo? Sabi niya, putay, kasi kung anong pinapahid sa akin nitong asawa ko eh. Na pampaganda ng mukha eh. Hindi naman pala pwede sa akin yun. Naaarawan pa ako, kaya ganito ang itsura ng mukha ko nasunog. Hindi ba? Pero kung makikita mo si Pangulong Duterte, yung kutis ni Pangulo, maano yun, ma-pores, tawag dyan, walang pores. Pinapalabas nilang picture. Yung mga malalaki pang butas ng mukha ni Pangulo, mayor pa siya noon. Oo, tsaka, naman syempre, lalaki yan, siga yan, wala talaga skincare yan. Utangin na yung sabon niyan. Yung sabon niyan, head and shoulders, knees and toes. Kung ano yung sabon niya sa paa, yun ang yung sabon niya sa muka. Ganyan yung mga lalaki eh. Wala tayong mga sabon-sabon. O kung safeguard, yun na yun. O yung panghugas mo sa muka, yun na rin panghugas mo sa puwet. Hindi ba? Pero sa panahon ngayon, with today's science, halos lahat meron ng skincare. Okay, magtataka sa kanila, wala silang skincare. Ba't mo ba sinasabi yan na parang inaagdas na talaga, mga bossing? Tingnan ninyo, may nakita tayong video na kumakalat sa mainstream media. Diyos ko po. Mainstream yung tingnan ninyo itong video na to at kayo nang bahalang humusga. Ang matyakomplikado mga documentary requirements at kung ano-ano. Ay kako hindi siguro tama yan. Dahil bakit Ayan ay ang matyakomplikado mga documentary requirements at kung ano-ano. Ay kako hindi siguro tama yan. Dahil bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi. Bakit mahaharang? Dahil maraming masyadong hinihingi na. Ayan Dahil nagdudugo ka na, sir. Inaagnas ka na. Tingnan mo pati yung balat niya, di ba? Bakit na, mas maitim naman ako siguro kay sir, di ba? Kasi Ilocano to. Ang balat nito, Ilocano. Balat ng Ilocano, parang yan eh. Parang balat ng pitaka yan. May itim talaga mga Ilocano. Makikita mo Ilocano kahit gaano kaputi. Tingnan mo yung siko. Putang ina, maitim ang siko niyan. Tingnan niyo yung siko ko. Di ba? Ayan ayan Ilocano yan Ito Ilocano. Ganyan talaga mga Ilocano. Pero tingnan mo yung balat niya, di ba? I mean, hindi naman ako eksperto sa balat, pero I am sure with all the money in the world, sa sobrang dami ng pera mo, putya, hindi ako maniniwala na ang kutis mo ay kutis betlog pa din. Di ba? Tingnan mo yung mga kutis ng mga anak. Tingnan mo yung kutis ng mga anak nila, ang puputi. Ang gaganda ng kutis. Bakit? Kasi nga alaga na. Ito, walang alaga to. Kasi nga ang feeling nila, ang pugi-pugi nila, feeling nila, ang galing-galing nila, ang bango-bango nila. Imaginein mo, dumudugo bibig nito. Singhutin nyo yung bunganga niyan. Utangin na, subukan yung amuyin yung bibig niyan. Amoy gingivitis, sigurado. Diba? At saka hindi lang to bastang pagdurugo tingnan mo, puta kalahati ng bunganga niya may dugo na. As hindi niya pa nararamdaman, hindi niya napapansin. Malalasahan mo yan eh. Ang pangit ang lasa. Habang nagsasalita ka, di ba? Lasang dugo. Alam mo naman yun yung lasang dugo eh. Pero siya putya, hindi niya na nararamdaman. Diretso pa din siya ng salita. Kita mo yung bunganga niya, nagdudugo na. Imaginein mo, sabi ko nga sa inyo nung una ko tong nakita, sabi ko, kadiri naman to. Tangina, taas ito, hahalikan mo ganito bunganga, Diyos ko po. Nakakadiri naman to. Pero ano yung reason, ba't duduguin ka ng ganyan? Ano ba, may regla ba yung kinain mo, ganon?
Sorry. Hindi, yun lang naman yung reason. Ba't ka duduguin dyan eh? Oo, gumano ka. Basta ganun mo, may dugo yung bunganga mo. Hindi ba? It's either like that or, ayun nga, antinding gingivitis naman yan. Or pwede rin na mayroon kang kinaskas sa gilagid mo. Kaya dumugo yan. Putang ina niya. Ano may kinakaskas-kas sa gilagid? Di ba? Ano ba yun? Hindi ko alam ha. Malay mo, baka asin. Ganyan. Ginanon mo, mayroon ka singaw. Ako kasi pagka may singaw ko, lalagyan ka ng asin eh. Para mabilis gumaling. Kaya tawas, ganyan. Baka kinaskas ng tao sa sugat, gano'n, tapos dumugo na ganyan. Hindi kasi sobrang lakas, sobrang daming dugo niya. For a gingivitis, sobrang sobrang dami yan. And mararamdaman mo kagad yan eh. Teka, parang lasang hindi laway na to ah. Di ba, idol gagawin mo dyan, iinom ka. Yeah, para matanggal yung lasa. Pero sa kanya po wala siyang pake, wala na siyang nararamdaman. Yes, pare. All right. Dokumento, marami masyadong proseso. Ang punot dulo ay nagiging matagal na. Nagiging masyadong matagal ang pagbigay ng mga benepisyo na ito. Kaya't ang aming ginawa ay sabi ko, tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan upang dapat sa araw na ito maibigay na natin. Kaya kayo, mga beneficiaries ng ating mga programa para sa mga pamilya ng mga nasawi habang sila ay nagsiservisyo sa bansa, ay ngayong araw na ito, masasabi ko, maibibigay na namin lahat ng inaantay ninyo na napakatagal. Hindi dapat naging ganito katagal. Ang ating ginagawa po ngayong araw, tinitiyak po natin na lahat po na... Naman sabihin nyo na naman, AI na naman yan. Baka naman AI lang to. Baka naman AI lang to. Tapos AI, tapos meron command na bleeding gums. Ganun. Bleeding mouth. Pero, yun nga, ang maganda tong na to. Okay ka lang ba, Mr. President? Are you still okay, Mr. President? Kasi baka mamaya yan, meron ka ng sakit na hindi mo alam. Pa-check up ka na, sir. Kasi, antindi mukha ka ng buhay na inaagnas. Tama nga yata yung sinasabi ng kapatid ni Pangulo, parang ka ng Walking Dead. Para ka ng walang kaluluwa, sir. Yung mata mo, ang dilim na. Yung itsura mo, ang hulas na. Sabi ko nga, may make-up ka na ng lagay na yan. Pero tingnan mo yung itsura mo. Para ka nagmamantika na di ko malaman kung nagmamantika ka ba o naglalangis. Ano bang tawag dyan? Sinusunog na ba yung kaluluwa mo sa impyerno kaya yung mantika ng katawan mo lumalabas na? Kasi kung mapapansin mo talaga, sobrang dark na ng pagkatao nitong ating presidente dahil nakita naman natin yung mga kahayupan na nangyari sa bayang Pilipinas. Mantakin mo. Kini-question ngayon itong PNP, itong si General Torre doon sa kanyang mga ginawang mali sa pag-aresto kay Pangulong Duterte at ultimong siya ay pinangangaralan ng mga experts at ng mga taong may alam sa batas na wala sa proseso yung ginawa niya at lumabag siya sa sistema proseso at lumabag siya sa batas doon sa lumabag siya sa kanyang or nagmalabis siya sa kanyang kapangyarihan nung siya ay nag-aaresto kay Pangulong Duterte. Pero pinarangalan nito. Kaya nga sabi ko, anong tao ang merong matinong pag-iisip na buong Pilipinas sinasabi na itong tao na ito ay walang kaluluwa, itong tao na to ay napakasama, itong tao na to ay nagmalabis sa kapangyarihan. Nakita mo naman yung dami ng tao lumabas sa mga kalsada at gigil na gigil dito kay General Torre. Anong naisip mo at pinarangalan mo pa? At ipinromote mo pa, hindi ba? It's either, sabi nga nung kapatid ni Pangulong Duterte, you have, there's a good choice and there's a bad choice. You are always choosing the bad choice. You're always choosing the bad way.
Doon ko masasabi na itong tao na to, wala na tong kaluluwa. Why? Wala nang konsensya yan eh. Kasi tayo, bago mo kunin yung, halimbawa, may nakita kang 10 piso sa lamesa. 10 piso. Hindi akin to eh. Pero kunin ko, pambili ko Yossi. Pero hindi akin to eh. Uy, wag mong kunin yan. Wag mong kunin yan. May bumubulong na gano'n sa'yo, di ba? Wag mong kunin yan, Boss Dada. Wag mong kunin yan, huy. Hindi naman sa'yo yan. Ba't mo kukunin yan? Kung sa'yo yan, di sana nasa bulsa mo yan. Oo nga. Hindi nga akin to. Tapos sa kabila mo, may bumubulong naman. Kunin mo. Kaya nga nandyan sa mesa eh. Nakita mo, eh di sa'yo yan. O di sana, kung hindi sa'yo yan, hindi mo sana nakita yan, di ba? Pero pagdaan mo, nakita mo para sa'yo yan. Kunin mo yung 10 piso. Bili mo ng ibili mo ng Yossi, pre. O sabi sa kabila, huwag ka makinig dyan. Demonyo yan. Hindi sa'yo yan, Boss Dada. Kung sa'yo yan, nasa pitaka mo yan. Tapos talagang gano'n, meron naglalaban, meron kang konsensya kapag ka gano'n. Pero ito wala na. Putang ina yung good conscience niya, wala na. Wala na yung good conscience, puro yung masama na lang. Eh ano mo yan, maganda Pilipinas. Huwag ka mag-alala, ituloy mo lang. Kung ano ginagawa mo ngayon, ituloy mo lang. Pucha, punta, nakita mo, nagbubunyi yung mga tao sa labas. Hindi si Duterte pinagbubunyi niyan, ikaw. Ang ganda ng ginagawa mo, sir. Opo. Ipatawag mo si Fajardo at saka si Torre. I-promote mo sila, ang gagaling ng mga pulis niyan. Oh, sunod lang siya ng sunod. Kung ano, so ano na talaga yan? Wala nang kaluluwa itong mamang to. Kaya makikita mo, even yung katawan niya deteriorates. O sabi ko nga, di ba, karma is digital. Nakikita nyo, madaming mga malalaking tao ngayon na dati parang untouchable, unbeatable, ang yayaman. They have all the power and money. They have all the contracts. They are sobrang sikat to the point na they are earning millions of pesos per shooting. Ganyan sila dati, di ba? Look at them now. Look at how deteriorating yung kanilang mga situations ngayon. Tinan mo yung mga sakit. The mere fact na ang lilinis sa katawan niyan. They're so vain. But look at what's happening to them. Hindi ba? Kaya nga magsilbing aral na to sa lahat ng mga gumagawa ng kabulastugan sa Pilipinas. Oo, napakahirap na yung huling yugto ng buhay mo, na yun lang yung maaalala mo, yun lang yung nararamdaman mo during that time, yun yung magstay sa'yo hanggang sa mawala ka sa mundo. Lahat ng mga naranasan mong karangyaan noong ikaw ay malakas pa, pag mahina ka na, wala nang may tutulong sa iyo yun. No matter how many billions of pesos ang kinurakot ninyo, it will never ever extend yung mga buhay ninyo. Kaya nga kung ako sa inyo, kung madami naman na kayong mga pera, hanapan nyo na kung saan magandang mapunta yung mga pera na yan para at least mamatay man kayo, alam nyo sa sarili ninyo na meron kayong iniwan na ligasiya. Pero eto, unti-unti nang inaagnas. Dumudugo na yung kanyang bunganga. Siguro puro kasinungalingan kasi sinasabi nito. Kaya ganyan. Pero ako concerned lang. Okay ka lang ba, Mr. President? I hope na okay ka lang and sana you visit a dentist. Please visit your dentist, ha. Mabaho yan, yung ganyan, yung alam niyo yung natuyong laway, mabantot yan. Lalo na kaya yung natuyong laway na may kasamang dugo, puta mas mabaho yan. Sir ha, ano lang, mukha ka pa naman bagong ligo lagi. Di ko alam kung bagong ligo lagi o pawisan ka lagi. Ano lang, pa-check up ka sir, sayang naman. Meron ka pa 3 taon, ayusin mo pa naman yung 3 taon sa panunungkulan, di ba? Ayan na nga. Nako mga bossing, medyo maselan itong itong video na to. Diyos ko, nagdudugo. Sabi ko ako minsan nararamdaman ko teka, meron akong dugo nararamdaman Parang hindi, dudura mo yan pero siya hindi, lunok. Ang mga hindi ba? Palakpakan natin ang ating mga sarili. Hindi ipanawagan natin, magpa-check up ka na, tapos pa-drug test ka na din.
Pa-drug test ka na rin para tapos na tong problema. Tapos na tong problema natin ng mga kaganapan dito sa buhay natin. Kasi ang dami nagsasabi, nagdodroga daw yan. Ako, hindi naman ako naniniwala. Ako sa tingin ko, hindi naman nagdodroga yan. Baka ano lang. Baka hyper lang siya, pero hindi naman nagdodroga. Pero wala, hindi natin maano eh. Meron palang isang sinabi si Claire. Ito yung sinabi ni Claire, ha. Kayo ba ay naniniwala na hindi daw mandato o sinasabi ng batas na obligahin ang lahat para magpa-drug test? Naniniwala ba kayo dyan? Oo, ako naniniwala ako dito na hindi mandato at sinasabi ng batas na lahat obligahin para magpa-drug test. Pagka-ordinaryong tao ka, Claire. But the problem here is, hindi ordinaryong tao si Pangulong Duterte. A public office is a public trust. So dapat po si Pangulong Duterte tuloy. Si Pangulong Marcos pala, hindi siya ordinaryong tao, hindi siya katulad ko. Ako, if you oblige to undergo drug test, I can decline. Why? Wala akong pakialam sa iyo. I'm an ordinary citizen. I'm a private citizen. So, pwede akong hindi mag-adhere dyan unless it's being required by my contract with you. I should adhere. But if wala naman, puta, bigla nang sinabi mo sa akin, oy, pa-drug test ka, dada. Ina mo. Magpapadrug test, tartado ka ba? Sino ka ba? Hindi ba? Out of the blue, talagang hindi mo ako pwedeng obligahin. Pero if ikaw ay halal ng taong bayan, Claire Castro, sabi ko nga, napaka-kitid at hina talaga ng utak nito. Kung ito'y kanya talagang sinabi, kasi nakalagay naman dyan, sa April 9 daw sinabi niya yan. Ako, hindi naman ako nagsaliksik kung totoo ba sinabi niya. Hinahanap ko, di ko makita. Pero nakita ko to. Legitimate na media naman yata yung RMN, DZXL, di ba? So ibig sabihin, ano naman to? Hindi daw mandato at kasi nga tinanong nga ang Pangulo. Sabi ko nga, itong sinabi niya na to, according sa batas, tama talaga yan. Hindi, kung ako, i-require mo, hindi talaga. Kung halimbawa, mag-a-apply ako ng trabaho and yung ina-apply ako ng trabaho requires me or requires a positive or negative drug test result, kailangan ko magpa-drug test, hindi ba? Ngayon, sasabihin niya, ano ba ang kailangan kapag ikaw ay nag-apply bilang presidente? Malinaw naman doon sa COMELEC ruling na kailangan you are eligible to run for office basta marunong kang magbasa, magsulat, marunong kang siguro mag-mathematics ng konti. At ikaw ay Pilipino, yun lang naman ang requirement. Wala naman requirement doon na kailangan mag-positive ka or mag-negative ka sa drug test. Yun lang naman hindi ba? Tama rin naman yun. Pero, ang tanong, papayag ka ba, Claire, na yung driver mo, kasama mo, yung buong angkan mo, yung driver nyo sa excursion, bangag, sabog, lasing? Hindi naman siguro, hindi ba? So ito kasi, ang problema kasi dito, Claire, ang presidente natin, siya ang may hawak ng una, ekonomiya. Diba? Yan ang may hawak ng ekonomiya. Pangalawa, yan ang may hawak ng lahat ng mga ahensya ng pamahalaan. Department of Agriculture, Department of Health, Department of Justice. Baga lahat ng mga ahensya that keeps us civilized. That keeps us safe. Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police. Meron siyang ganong kapangyarihan. And do you think a person that powerful should be sober? Yun ang question. Because if yes, then dapat i-require natin sa lahat ng mga namumuno sa Pilipinas na magpa-drug test at malaman natin na hindi sabog, hindi lasing. Takin mo, we are talking about the one responsible for this country, the one responsible for our lives for the next couple of years, from 2022 to 2028.
Tapos, hindi natin alam whether addict ba to o hindi. Wala namang problema. Kung siguro maganda ginagawa niya, maayos, walang pabago-bago isip. Pabago-bago isip. Minsan oo, minsan okay, minsan hindi. Sabi, hindi magpapa-ICC, biglang pina-ICC. Si Pangulong Duterte, sabi, walang pinasok na baril, pero nakita mo doon sa KOJC, daming baril. So, ang dami ng mga instances na ito, utal-utal na. Pag ini-interview mo, dumudugo na yung bunganga. Kapag ka nagsasalita. So, I mean, it is high time para talagang i-require natin sa mahal nating Pangulo na to undergo tests para matapos na tong usapin ng pagdodroga. Now, pangalan to Castro, bilang isang abogado, meron kayong ethical standards na sinusunod, tama? And if ang isang abogado addict, anong ginagawa nyo? Pinadidisbar nyo, tama? Why? Kasi hindi pwedeng addict ka na abogado. Kasi nga, pinagtatanggol mo ang mga kliyente mo, tapos sabog ka. So, di ba pinadidisbar nyo yan? O, pag kumukuha tayo ng driver's license, hindi ba pinakukuha tayo ng drug test? Kuha tayo ng LTAP, yung mamay-ari ng baril. Hindi ba pinapakuha tayo ng drug test, neuropsychiatric test. O, tapos ito, presidente ng Pilipinas, hindi siya pwedeng ipa-drug test. Una sa lahat, hindi po siya pribadong tao. Kung siguro hindi siya presidente, putang ina, kahit ubusin niya lahat ng shabu sa Pilipinas. Lunukin niya, putay, suksok niya sa tumbong niya, ipasok niya sa butas ng ilong niya, kahit puro bato pa yan, walang problema yun. Kahit ikamatay niya okay lang. Kasi pribadong tao yan. Pero kung ikaw ay ibinoto ng mamamayan, ikaw ay presidente ng bansang Pilipinas o bansang nasasakupan mo, kailangan mong patunayan na ikaw yung pinakamalinis na tao sa buong mundo. Malinis sa korupsyon, una. Pangalawa, malinis sa masamang bisyo. So bakit mo kailangan ipagtanggol, Castro? Hindi ba? Ikaw ba naniniwala? Dito sa statement mo na to, it's as if meron kang pinagtatakpan eh. Ikaw ba sa sarili mo, Franz Castro? Ikaw ba, Claire Castro, sa sarili mo, naniniwala ka hindi adik ang presidente natin? Kasi kung ikaw naniniwala ka na ang presidente mo malinis, ang presidente mo walang bahid ng droga, ikaw mismo ang magsasabi sa kanya, sir, let us settle this once and for all. Let's settle this once and for all. Iano na natin, punta na tayo, pa-drug test na tayo. Sama na ako, pati akong pa-drug test na din. O kahit na nung college ako, nagchochonki ako, lumabas man yun. Pero nung college pa ako yun. Ngayon, importante, bilang isang press secretary ba yan? Hindi. USEC ng PCO, kailangan mapatunayan ko rin sa taong bayan na habang nagsasalita ako dito, hindi ako sabog. Hindi ako bangag. Maniniwala ka ba sa isang taong bangag? Ano na naman kabubuhan to, Claire? Itong sinasite mo na batas, itong binubulwak ng bibig mo ngayon, it applies sa mga pribadong tao. It does not apply sa mga taong considered as, o sa mga tao na tawag dito pinagkatiwalaan para sa kapangyarihan. Because again, public office is a public trust. Merong public request na patunayan ninyo na hindi adik ang presidente natin, and then dapat yun ang ina-adhere ninyo. Kapag umiiwas kayo sa drug test, putang ina, ibig sabihin totoong adik yan. Oo, simple lang naman eh. O katulad niyan, hindi ba maraming mga nung nakaraan sinasabi na ko, nakulong yung First Lady, bla 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 sa Amerika, bla bla bla. Di ba na dami naggagaganon? O anong sinasabi nila ngayon na lumabas na si First Lady dyan sa Mandaluyong, napaso sa kape? Hindi naman AI yun, napaso sa kape eh. O ano, meron pa bang balita na nakakulong sa Amerika yung First Lady? Wala na. Natapos na yung balita. Why? Nagpakita na sa wakas eh. Di ba? Nagpakita na sa wakas. So, hindi totoo yung balita na yun. O hindi ba? Di tapos na yung usapan. O ito, ang tagal-tagal ng usapan nito.
2021 pa, yan na usapan. 2022 nanalo hanggang ngayon 3 years. Putik yan ka, simple-simpleng mag-undergo ka ng drug testing. Actually, kahit nga i-deny I am denying the claims of my detractors that I am using drugs. Yung ganun nga lang, wala tayong makuha sa presidente. Di ba? Tinanong siya, boss, nagdadroga ka daw. Ha 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 ha, tumawa lang tapos lumayo. Tama ba yun? Maling-mali yun, madam. Alam ko naman na ang trabaho mo ay pagtakpan yung kagaguhan, kabubohan ng amo mo. Pero nakakahiya naman to, sobra naman, Claire Castro. Yung pati ba naman ito, anuhin mo. pati ba naman ito, kasi hodang magmukha ka ng aso, magmukha ka ng gago at magmukha ka ng masama, ay gagawin mo pa rin para lang maipagtanggol yung amo mo. Hindi mo kailangan ipagtanggol si Bongbong. Hindi na kailangan ng congressional inquiry. Hindi na kailangan ng testimonya ni Pebbles Talakera na si Harry Roque ang mayroong tawag dito, may hawak or nagpasimuno nung drug, yung pulburon video. Walang yan, madam. Walang pag-uusapan dyan. Isa lang ang kasagutan niya, drug test. Drug test lang. Abogado ka pa man din, di ba? Kailangan mo ng mga prueba. O you show proof that the president is not a drug addict, tapos ang problema. Yun lang, tapos na problema. Pero the more na iniiwasan nyo ito, the more that you are declining a drug test for the president, it only shows na pwede kaming magpatugtog ng mga ganitong tugtog. Pwede kaming mag-akusa na siya ay sabog. Kasi hindi naman kayo gumagawa ng paraan para patunayan na hindi naman talaga siya sabog. Hindi yan mandato o sinasabi ng batas na obligahin ng lahat. Hindi lahat inuobliga. Ang inuobliga lang po dito ay ang presidente ng Pilipinas. Claire Castro, puta, ano na nangyari sa utak mo? Bakit parang naging naging robot ka na? Utang ina, pati ba kaluluwa mo, ibinenta mo na kay Bongbong Marcos? Pati ba naman bayan mo, pati ba naman boses ng mga nakakarami sa Pilipinas? Kaya nga sabi ko nga sa iyo, every time na may mga basher tayo, every time na nagsasalita yung mga kupal na mga vlogger na mga malalagkit ni BBM, yun lang naman ang tanong natin, ba't hindi kaya magpa-drug test ng amo mo? Nananahimik na yung mga tulongges na yan. Because they themselves know na putang ina, ngimi ng ngimi yan. Dumudugo bunganga niyan. May naiiwan na pulbos sa ilong niyan. Di ba? Hindi natin sinasabing epekto yan ng paggamit ng substance. Pero that is something that's really questionable, that raises question. And para matapos na lahat ng issue na to, the only way is to undergo hair follicle test. Ang dami na nag-hair follicle test eh. Wala namang problema. O si Pulong nag-hair follicle test. O sinasabihan pa ba si Pulong na addict? Hindi. Bakit? May resulta na siya na hindi siya gumagamit ng droga eh. O hindi ba? Ganun lang naman yun. Di ba noon sinasabi ni Trillanes, drug lord si Pulong? Putangin na pa, paano ka magiging drug lord kung hindi ka man gumagamit ng droga? Anak ng tinapay, nagbenta ka ng tapsilog tapos yung produkto mo hindi mo tinitikman kung masarap ba o hindi. Ano lang yan, ma'am? Yun lang natin. Doon lang tayo sa tama. Anak ng tinapay kayo, puros kayo kabulastugan, madam. Wag nyo ibenta yung kaluluwa nyo sa demonyo. Dahil lang nagtatanggol sa satanas, mas satanas pa. Lagi nyo yan tatandaan. Magbalita tayo, isa lang. Kompleto na po, mga bossing. Kompleto na po yung legal team ni Pangulong Duterte at matindi daw itong kanyang legal team. Pucha, big shot daw yung kanyang mga abogado. Kaya nako, sigurado ako na
sooner or later ang Pangulong Duterte natin ay makakauwi na dito sa Pilipinas, or at least man lang makalabas dyan sa kulungan na yan at maging malayang muli. Pakinggan natin ito. Isang big shot sa larangan po ng batas ang French lawyer na si Attorney Dov Jacobs. Kaya naman pinili ni Attorney Nicholas Kaufman, legal counsel po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, na kunin siya bilang associate counsel. Narito balita ni Anton Cero. Kinumpirma ni Attorney Kaufman ang pagkatalaga ni Attorney Jacobs sa kanyang kupunan upang tumulong sa defense team ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, na anya isang kilalang eksperto at may malalim na kaalaman sa mga usaping may kinalaman sa jurisdiksyon ng International Criminal Court. Opisyal ng bahagi ng legal defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ang batikang French lawyer na si... Oy, matindi daw tong lawyer na ito. Nasa daw to, teacher daw to, academe daw to sa Linden University. Diyan nag-aral si Sastrogando Sasot, masteral si Sastrogando Sasot. At dito din, naging teacher daw niya, tumalupit daw talaga to. And he's really somebody. Kilalang kilala daw to at talagang sikat daw to sa mundo ng mga abogado dyan sa Europe. Si Attorney Dov Jacobs matapos siyang italaga bilang associate counsel para sa kasong crimes against humanity na kinakaharap ng dating lider. Batay sa dokumentong inilabas ng ICC, hinilive na mapasama si Jacobs sa legal defense team bilang associate counsel. Kinumpirma ng registry ang appointment ni Jacobs noong April 3. Inilahad ni Kaufman kung bakit niya piniling kunin si Jacobs bilang associate counsel. He will be assisting me on one very discrete issue. He's an international humanitarian lawyer and academic, very well known. He's a member of the Leiden University. He lectures there. People in The Hague know him very well. And he's also a proponent of one of the issues which is, how can I put it, central to this case. And if you've been following the debate, the academic debate which has surrounded the jurisdictional issues, you will realize why he is now in our team. Dagdag pa ni Kaufman, isang big shot si Jacobs sa larangan ng batas. As far as I'm concerned, he's an extremely big shot. But then that's just my view. Okay? I wouldn't have hired him if I thought he wasn't a big shot. I only hire big shots. Dagdag pa ng abogado, ipaglalaban niya si Duterte hanggang sa huli. Until the end, until he is walking out of that prison here. Samantala, sinagot naman ni Kaufman. Nakikita mo sa itsura ni Kaufman ngayon, compared before, mas sumasagot na siya, tsaka mas maliwanag na yung ano niya. Kasi palagay ko ngayon, nakita niya na yung buong picture, nakita niya na yung mga videos, yung mga evidences na meron sila, napag-aralan niya na yung kaso. Palagay ko, the reason why he's a little bit, yun yung parang accommodating now. Very positive ang ano niya sa kaso na to. Mukhang malaki pag-asa natin. Kasi nung una, di ba, nakita niyo stiff siya, masungit. Kaya ganun siya siguro dahil wala pa siyang idea. Pero ngayon nabasa niya na lahat, nakita niya na lahat at alam niya na malaking kaso ito and it will somehow put his name sa pedestal dahil presidente ng Pilipinas to. One of the kumbaga popular, one of the most popular president or leader noong panahon niya na pinupolitika ng ICC. I really think na maganda ang laban natin dito. The reason why, ingay ng ingay yung kabilang grupo. The reason why nag-iingay pa rin. Tingnan mo nandito na si Pangulong Duterte, yan lang naman ang habol nila noon. Pero ba't ang ingay pa rin nila? Kay VP Sara, na-impeach na siya sa Congress, nasa Senate na, impeachment na. Bakit ang ingay pa rin nila? Di ba, nakikita nila kasi na walang epekto yung kanilang ginawa, yung pagpapa-impeach, walang effect. Ano pa din si VP Sara, mahal pa din ng mga Pilipino. Di ba, gusto pa rin si VP Sara ng mga Pilipino. Talagang tinatangkilik pa rin siya ng mga Pilipino. Sa totoo nga, siya na, tumaas pa yung kanyang satisfaction rating. Kahit na sinisiraan na siya ng media, ng mga politiko sa paligid niya. Mahal pa rin siya ng tao. So, ganoon din itong mga nag-aakusa kay Pangulong Duterte. O kita mo, yaw-yaw pa rin sila ng yaw-yaw. Nandito na si Pangulong Duterte. Pero bakit ang ingay pa rin nila? Kasi alam nila na hindi dito magtatapos. Na alam nila na pag nakalabas si Pangulong Duterte dito, putang ina lahat ng propaganda nila, sasabog sa pagmumuka nila. And makikita natin sa pagmumuka ni Attorney Kaufman
o Kaufman na mukhang maganda ang laban natin dahil siya mismo nagsasabi na hindi ako hihinto hanggat hindi ko siya napapalabas dyan sa kulungan na yan. At saka ang isang kinaiinis dito ng mga dilawan tae, loyalista nga, akala nila pag dinala nila si Pangulong Duterte dito maghihirap. Hindi po. Ang sarap ng buhay ni Pangulong Duterte dyan sa kulungan. Oo, meron siyang nurse, ang ganda ng higaan niya, malamig, masarap pagkain. Hindi, sabi ko nga sa inyo kung gusto niyo talagang pahirapan si Pangulong Duterte, dapat dyan yung sa Pilipinas pinakulong. Dahil yung mga kulungan natin sa Pilipinas, Diyos ko po, nanlilimahe. Dito po, yung kulungan dito, pasok po sa standards ng human rights. Dahil dito sa Europe, kahit ikaw ay preso, meron ka pa rin karapatan na pantao. Karapatan ng malinis na pasilyo, malinis na kwarto, malinis na pagkain, malinis na inumin, malinis na hangin, pinag-exercise kayo dito. Oo, ganun po dito, mga bossing. Kaya akala ninyo nakakasama yung mga pinaggagawa nyo sa mga Duterte. No, nakakabuti pa yan. O, sa ginawa nyo sa mga Duterte, parang pinag-staycation nyo pa siya sa Europe. Parang binigyan nyo siya ng libreng biyahe papunta ng Europe, tapos mas lalo pa siyang minahal ng tao, na-miss ng tao, lumabas ang tao. Ngayon, hindi kayo makakapandaya sa eleksyon. Hindi kayo makakapandaya. Nakita nyo naman yung dami ng tao lumabas, tapos po siya matatalo yung mga kandidato niya. Imposible na yun. So ngayon, hindi kayo makakaisip ng paraan kung paano dadayain yung eleksyon para manalo yung mga kandidato ninyo. Kasi sigurado ako, pag nanalo yung mga kandidato ninyo, magkakagulo talaga. Magkakagulo. Nakita nyo yung dami ng lumabas na Pilipino na galit sa inyo at mahal na mahal ng Duterte. Inendorso ng Duterte itong 10 kandidato ng PDP laban, tapos hindi mananalo yan. Sa dami ng tao na lumabas na yan, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa, world history yan, na sinelebrate ang birthday ng isang leader na hindi na nakaupo ng milyon-milyon Pilipino o milyon-milyon tao na dati niyang nasasakupan, di ba? At history sa buong mundo, pinakamataas ang trust rating ni Pangulong Duterte nung nag-step down siya. Nung bumaba siya bilang presidente, 89% po ang trust rating niya. First time yan in history of the world. Walang world leader ang nagkaroon ng ganyang kalaking trust rating. O, sabi yun, lit-lit ng Pilipinas eh. Siyempre, ano ka ba? Ayun na nga, lit-lit na nga lang ng Pilipinas, hindi nyo pa namanipula. O, so, ganyan ang nangyari sa mga Duterte. Kaya, ewan ko kung bakit itong mga kumag na to, hindi pa nakakahinto ng kakayaw-yaw. Nakuha na nga nila yung mga gusto nila. O, pero, hindi pa rin sila humihinto kakayaw-yaw. Okay, pero dito kay Kaufman, alam natin na maganda ang kinabukasan natin. Kaufman ang pahayag ni Yusek Claire Castro ng Presidential Communication Ayan, si Claire Castro. O, meron daw pahayag, sasagutin ni Kaufman. Ito kasi si Claire, puro salita to, bobo naman. Office na magiging mahirap ang pagtatanggol kay dating Pangulong Duterte. Gayunpaman, sinabi ni Kaufman na mananaig pa rin ang prinsipyo ng presumption of innocence sa kaso ng dating Pangulo. Well, first of all, I'm glad that the palace has acknowledged the basic presumption of innocence. Ayan, ayan na Claire ha. Okay daw kay na you are yung presumption of innocence ay iyong ina-acknowledge. Okay daw yun. Kasi ang yabang-yabang mo ng mga nakaraang araw eh. Mga nakaraang araw kung makapagsalita kay Duterte, sana hindi niya ginawa yung crime against humanity. Sana hindi niya ginawa yung ganito, ganyan. Putang ina ka pala, abogado ka na turingan tapos hindi pa man guilty yung tao, nakakasuhan mo na kung di ka ba naman tanga. Hindi ba? So dapat presumption of innocence. Everyone is innocent until proven guilty. Ito si Pangulong Duterte, hindi pa man siya guilty. So dapat, yun ang pinapangalandakan mo sa Pilipinas. Hindi yung kung ano-anong pinagsasabi mong patotsyado mong puro kabalbalan. Because the former president is innocent until proven guilty. Patungkol naman sa umano'y harassment sa mga pamilya ng umano'y biktima ng extrajudicial killings, marin itong itinanggi ni Kaufman. Sabi niya, wala itong koneksyon sa kanilang kampo. Now, regarding whatever might have been said about harassment of witnesses, that is certainly not coming from our court. I can stress that time and time again. We have gone on the record and we have asked people to respect the judicial process. There is no harassment coming from our court as well. Wala naman talagang harassment. Alam mo kung saan nagmumula yung harassment? Sa mga Pilipino.
sa mga ordinaryong Pilipino na mahal ang bayang Pilipinas, na mahal ang mga Duterte. Hindi po kontrolado ng kampo ni Duterte yung mga citizens ng Pilipinas na frustrated na sa media, sa mga komunista, diyan sa mga pinapalabas yung 30,000. Mantakin mo ha. Akala ko talaga 30,000 yung mga namatay sa war on drugs, at akala ko talaga diyan sa ICC kasi nakita natin yung warrant of arrest nila, meron pang torture, rape, may mga ganun pa eh. So akala ko talaga kasama yun. So nung narinig ko yung sinabi mismo ng ICC na 43 in 9 years. 43 in 9 years ha. Divide mo yung 43 sa siyam. 5 killings in 1 year. And you call that crime against humanity. And these people are criminals. How can you call that crime against humanity? So yung pambubudol ng media about 30,000, hahanapin ng tao yan. Asan yung 30,000? Sabi nyo 30,000, ba't 43 lang doon? Abay, putang ina, niloloko nyo pala talaga kami. O, ibig sabihin, puta, pinaasa nyo talaga, pati ang international media, na criminal itong tao na to dahil dyan sa figure nyo na 30,000. Tapos pagdating doon, ang demanda, 43 lang pala. Anak na, so ang taong bayan mismo ang nagagalit. Yung mga taong bayan mismo na may muka, profile na yan, kanila yan, sila yung pumupunta sa mga reports ng media, sa mga posts ng mga makakaliwa, sa mga posts ng mga tungkol dito sa mga nangamatay. Sila yung nagbabash. So mga tao ito, even if these people are supportive with the Dutertes, hindi mo pwedeng sabihin na inutos na ng mga Duterte yan. Kusang loob yung mga tao na pumunta sa mga pages nyo at pinagmumura kayo, mga putang ina ninyo, dahil mga sinungaling kayo. O hindi ba, hindi nyo masisisi na yung outburst ng tao, pagmumurahin kayo dahil nga mga sinungaling kayo. Kung nagsabi po kayo ng totoo, di sana walang problema. Hindi kayo ibabash kung yung mga nangamatay na yan, walang mga kasong kriminal talaga. Hindi talaga. Sabi ko nga sa inyo, 30,000, ilang picture lang pinapakita nyo. Yung ibang picture, namatay last year. Yung ibang picture, hindi naman namatay ng war on drugs. Yung isang picture sa hazing. Yung isang picture, pinatay ni Pemberton. Dahil bakla pala, hindi alam nung sundalo na bading, napatay niya, kinaumagaan, mas mahaba pa pala yung burat sa kanya. Alam mo yung ibig ko sabihin, hindi ba? Gumagamit pa kayo ng ibang mga kaso just to bloat itong inyong propaganda na si Pangulong Duterte, masamang tao. Hindi nyo maluloko yung mga Pilipino. Maluloko ninyo siguro yung mga ilang tatanga-tangang mga millennial na naniniwala sa inyo. Pero yung buong populasyon ng Pilipinas, nakita nyo, ang dami naglabasan. Nag-celebrate ng birthday ni Pangulong Duterte. Linggo-linggo, meron tayong prayer rally ng mga nagaganap. Muntik na yung sa Mindiola, nakita mo napakarami na nagpunta ron ng mga tao. Hindi nila pangarap pang agaw ng kapangyarihan pababayin si Pangulong Marcos. Ang gusto lang nila ipakita na putang ina, marami kaming nagmamahal sa mga Duterte. Tapos ngayon magrereklamo kayo na binabash kayo. Natural, mga sinungaling kayo, ibabash talaga kayo. Tanga pala kayo Pakalat kayo ng kung ano-anong mga balita tapos ngayon magagalit kayo pag binabash kayo ng mga Pilipino. Paano? Ididemanda lahat ng Pilipino? Nagbabash sa inyo. Again these people loves the Philippines. These people love the Dutertes. You cannot associate them with the Dutertes like yung kampo niya na, nako, ang ICC lalong magro-rule in favor of yung mga biktima dahil yung mga biktima binubuli. Masyado kayong paawa. Tangina nyo, nagpakulong kayo ng taong walang ginagawa, tapos gusto nyo kayo biktima, mga hayop kayo. Whatsoever. Mula dito sa The Hague, Netherlands. Hindi ba? At yan po ang ating mga balita ngayong araw. Again mga bossing, maraming salamat sa inyong pagtangkilik dito. Ito pong aking vlog ngayon ay opinion ko lang to. Ito ay aking opinion lang. Wala namang kwenta yung opinion ko. Hindi nyo naman hinihingi. At saka wala naman akong reputasyon. Pero gusto ko pa rin na magbigay ng opinion dahil ito ay saklaw ng aking kalayaan sa pagpapayag. And wala naman akong kinukumbinsing tao para mag-rebel sa gobyerno. Pero ako, nagkukumbinsi ako sa mga kapwa ko Pilipino na pag may nakitang mali, dapat i-voice out nyo, ilabas ninyo.
may nakita kayong kabulastugan, dapat i-expose ninyo. Dahil wala na magpupulis sa atin. Hindi naman tayo naniniwala na sa mainstream media. Yung mga mainstream media, puros manipulator naman mga punyeta na yan. So, sino pang tutulong sa atin? Tutulong sa atin isa't isa. The reason why ang social media ay namamayagpag ngayon, it's because ako bilang isang ordinaryong Pilipino, I now have a voice. Makinig kayo, hindi bala kayo sa buhay ninyo. Mag-unsubscribe kayo, mag-subscribe kayo. Hindi ko kayo pinipilit. Oo, pero kayo ang meron kayong freedom to choose kung saan ninyo gustong manood, makinig, bahala kayo. Basta itong video ko, nandito ito, nagsasalita ako, saklaw ng aking karapatan sa malayang pagpapahayag. Bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit. Kung kayo po ay hindi nyo gusto itong aking pinagsasasabi rito, you are free to unfollow, to unsubscribe, and block me. Oo, but it will never stop me from saying my piece. Sa mga natitira dito na naniniwala sa mga fake news ko, sa mga naniniwala pa sa mga kabalbalan ko, mga katarantaduhan ko, walang kwenta kong mga opinion dito, abay maraming salamat sa inyo. Kung wala akong kwentang vlogger, wala rin kayong kwentang mga viewer. Mabuhay kayo lahat. God bless us all. God bless the Philippines. You're all amazing. I'll see you again in the next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.